Yun po yan. Okay? Sige. So, maglagay lang po kayo ng mga tanong dyan, no? At sasagutin ko po mamaya after po ng ating steamer. Ayan, okay? So, maraming salamat po sa ating 34 participants na patuloy na nakikinig sa napakagandang discussion natin ngayong umaga. Mabuhay po kayo lahat. Okay. Slideshow. Nakikita po ba yung aking slides? Visible po ba? Yes po. Iyon, maraming Yes. salamat po sa pag-confirm. Yes Okay, po. continue tayo. So, yung ating steamer. Ayan, bakit ayaw mag-screen? Ayun, sorry, delay lang pala. Okay. So ito po yung ating steamer, no? So katulad ng noodle cooker nung ito ay nilaunch sa store, so may mga ilang tanong din na common lumalabas, no? So yung frequently asked question ba yung tawag doon, no? So ang unang tanong, bakit matagal makaluto ng kanin? Yun. O either nagluto ng kanin hilaw. Ayan, yun yung mga common na yung mga common na tanong. Okay. So, sagutin na po agad natin sa umpisa pa lang katulad po ng ginawa natin sa noodle cooker. No? So, una, bakit hilaw yung kanin? So, paalala lang po, dun sa mga gagamit pa lang ng rice cooker o rice steamer natin. Ang rice steamer po natin, pagka nagluluto ka, hindi mo yan pwede. As much as possible, hindi mo dapat yung binubuksan. Kasi meron kang external timer para ma-determine kung luto o hindi yung kanin mo. Yun po yun. Ngayon, pag yan binuksan mo, lalabas yung steam, magbibuild ng steam, additional time ka dun sa cooking cycle. Yan. Bakit ba ginagawa yun? Kasi sinusundot ng kamay Ina-identify, luto na ba? Parang ginagano. Parang nasanay kasi tayo dun sa rice cooker na para malaman kung luto, o either sa bahay, na ginagano natin yung kanin para ma-identify natin kung luto. Hindi pwede sa steamer yun. Kasi once na nagkaroon ng steam out, magbibuild yan ng steam, so additional time po yun. Yun po yung isang problema doon sa equipment po natin. Ano? Yan. So, hindi ako sure kung kakapusin pa kayo sa kanin kasi pwede kayong mag-load yan ng 8 pan. So, yung 8 pan, kung di ako nagkakamali ay 2 kilo ang laman, isang pan. So, 8 yan. So, 16 kilos yung pwede mong sabay-sabay lutuin sa loob ng 40 minuto. Okay? Padalawang tanong, bakit naninilaw yung kanin? So, ang kanin po ay hindi mo pwedeng ilagay ng matagal sa equipment kung luto na. So, meron lang yun po yung specific time. Pagka ikaw ay nag-over dun sa specific time, magdidilaw po yung kanin natin. Okay? So, hindi po yan holding cabinet. Okay? Steamer po yan. Okay po? So, yun po yung mga isa. Ano pa ba? Dun sa hindi naluluto, no? Yung burner na 3, although papakita ko sa inyo mamaya yan, ano? Mamaya ko na lang siguro papakita para mas maintindihan niyo. Okay? Punta tayo dun sa electrical requirement. Actually, sinabi ko na to kanina dun sa part natin ng ng induction natin. Never use extension cord, no? And punta mo tayo sa control panel. We have the cook idle switch. So, pag magluluto ka, kailangan niya nasa cook. Okay? Nakapindot sa cook. We have the power guide, power switch, ready indicator light. We have the low indicator light. Low water indicator, pag mababa yung tubig, iilaw yung water indicator. Then we have the automatic refilling ng tubig. Automatic refill. Okay? So yung automatic refilling ng tubig, magma-function lang yan kung lampasan ko muna yan mga sir kung malinis ang sensor mo. Teka man, pangit itong presentation Sandali lang palit po ako ng presentation. Mas maganda yung ipapakita ko sa inyo presentation. Mas malinaw, mas klaro. Saglit lang po. I think this one. Saglit lang No, not this one. Steamer. Saglit lang po. This one. Wait lang. Ayan. Sige po. Mas malinaw po kasi rito. Kaya mas madali nyo maintindihan yung mga parts. So, gusto ko kasi i-explain sa inyo yung mga parts para mas maintindihan nyo ng
mas maganda, no? Kasi online tayo eh. So kailangan iba kasi ang online, iba ang actual. So ito po, no? So ito yung kita po ba? Kita po yung slides? Yes, sir. Maraming salamat sa pag-confirm. Okay. So same po 'yan dun sa ginawa ko kanina explanation. So ang gusto ko lang pong mag-focus ay dito. Kasi binanggit ko po na balikan ko po ito mamaya. Yan. So ito. So yung water indicator light, so iilaw po yan pag mababa po yung tubig. And magkakaroon po ng tinatawag na automatic refilling ng tubig. So yun po. Pero magmamaterialize lang yun or magpapunction lang siya kung ang sensor mo, this one, ay malinis. Ayan. Yung water level sensor. Okay? So low water, ang ibig sabihin, ang tubig mo bumaba na dun sa secondary sensor. This one. So magre-refill na dapat ng tubig yan. Pero kung yung sensor mo is may scale build-up, kung ang sensor mo madumi, so hindi yan mag-e-energize o hindi yan magbi-feedback dun sa tinatawag natin floatless relay. Okay? Same yan dun sa taas. Kung halimbawa, yung baba mo malinis, yung lower sensor mo, pero yung high, yung upper sensor mo madumi. So hindi naman ngayon niya madedetermine yung level ng tubig kasi nga madumi. So ano mangyayari? So pwedeng magkaroon ng tinatawag na overflow. Tataas yung tubig niya kasi hindi niya na-determine, then matatapon ngayon dun sa overflow drain ngayon. Tapos makikita mo dun sa pinakang flooring na equipment na nagbabasa o nagtutulo. So wag niyong ipagsawalang bahala pag nakakita kayo ng tulo dun sa likod ng equipment natin ng steamer. Ang ibig sabihin nun, yung sensor mo madumi. Okay po? So nagsasabi ng problema yan, hindi nga lang nagsasalita. Okay? Sinasabi niya in the way na ipinapakita sa iyo, no, na yun ang problema niya. So dapat lang natin maintindihan. Ang water level sensor, we need to clean it every day. Okay? So kailangan po gabi-gabi lilinisin mo yan. Kasi kung hindi mo lilinisin yan, malaking problema. Walang pinagkaiba yan sa holding cabinet. So I think familiar kayo sa paggamit ng holding cabinet kasi ang holding cabinet ginagamit nyo before. Pagka ang tubig bumaba, ano nangyayari? Nag-a-alarm. No? So nag-a-alarm yung tubig, nag-a-alarm yung ating buzzer, then lalagyan natin ng tubig para tumigil yung alarm. So sa kanya, alarm. Dito, solenoid automatic refilling ng tubig. So same process yon na pagka bumaba yung tubig mo at pwedeng ma-expose yung heater mo, pwedeng pumutok sa holding cabinet. Pero dito sa steamer, pag bumaba yung tubig mo, pwedeng ma-expose yung fire tube mo. So ano ba yung fire tube? Ito po yan. Yan. Yung fire tube na yan. Pwedeng ma-expose yung fire tube mo sa hangin or sa apoy, directly contact, so mangyayari po, magbabaga ngayon yan. Pag nagbaga yan, so mangyayari po dyan, mabubutas yan. Ayan. Gusto nyo po ng sample? Papakita ko kayo ng sample. Lampasan muna natin yan. Gusto ko kasing mabuhay yung yan. Kita nyo? Eto. Ayan, no? Ang tawag yan, dry firing. Okay, dry firing po yan. Kasi hindi po yan naglilinis ng sensor. Yung isa hindi naglilinis ng sensor, ito naman hindi naglilinis ng unit. Ayan. So, somehow, kahit mayroon tinatawag na operating procedure, we have the cleaning procedure, binigay na sa atin lahat yung procedure na dapat gawin, somehow kinakalimutan eh. Huwag po natin kalimutan. Kasi ang binibigay po sa ating procedure ng restaurant system, hindi po yung binuo sa loob lang ng isang araw. No? So yan po ay pinagsunugan ng kilay, pinagnilay-nilayan, so, tinarabaho. Okay, para po maibigay sa inyo at pag naibigay po sa inyo para po maiwasan yung mga aksidente o sira ng equipment na pwede mangyari habang ginagamit mo. Yun po yung importansya ng SOP. Kaya wag po natin ipagsawalang bahala. Nasa atin pong mga kamay kung gaano tatagal ang equipment na ginagamit natin. Nasa sa atin po yun. Kung yan ay palaging malinis, ginagawa mo yung proseso, magtatagal po yung equipment natin. Yun po yun. Okay? Sige. So, balik po tayo dito sa parts ng equipment po natin. Explain ko po sa inyo. Okay, bago tayo pumunta doon, punta muna tayo doon sa user reminder. No? Daily cleaning. So, pinapaalala para lagi mong makita na nakasulat po
yung ating proseso, step by step, kung paano dapat nililinis ang equipment. Andito po yan. No? Sa bandang kanan, nakalagay po yung caution sign na nakalagay naman po dito. Ano yung mga kailangan mo i-consider sa paggamit ng equipment, lalong-lalo na sa pagbukas ng pintuan. No? Nakalagay po dito, when opening a door, stand away from the side where the doors open. Nakalagay po yan dun sa sa caution sign. Ano? Nakalagay po doon na sa isa pa na open the door slightly to release the steam the unit before opening fully. So nakalagay po siya rito. Ngayon, pag nakita mo sa actual, pag magbubukas ng pintuan, nasa gilid pa rin. Kung nasa gilid ka, so pwedeng lahat ng steam pumunta sa'yo. At pag pumunta sa'yo, pwedeng maging cause ng aksidente yan. So, meron po tayong caution sign na nagpapaalala araw-araw. Kaya so ang problema, hindi po binabasa. Ayan. So kaya po nilagay namin yan dyan. Kaya po nilagay ng RS yan para po makatulong po sa atin na huwag makalimutan yung proseso sa paggamit ng equipment. Ayan po. Okay? Okay. So we have the door gasket, the probe sensor, and side rack. So side rack po, dito po tayo naglalagay ng food pan doon sa paglulutuan natin. So yung probe sensor naman po, yan naman po yung nagde-determine ng temperature sa loob ng equipment natin. So, kailangan po malinis din po yan. Okay? Ano ba tawag dito? Boiler tank cover. So, yung boiler tank cover po, wag nyo pong itutupi yung dulo. Ayan po, yung dulo. Parang merong ano yan. May nag-overlap yung bakal niya, no? Overlap. So, yung bakal na yan, ang function niyan ay para hindi dumikit or tumukod siya dun sa likod ng equipment. O dun sa bakal na yan sa likod. So, para hindi dumikit yung sensor mo doon sa mismong cover ng tank. Kasi pag dumikit yan doon sa boiler tank cover, mag-short yan, mag-ground. So, hindi mo pa-function na maganda equipment. But somehow, in reality, tinutupi yan. So, kung nakita nyo na nakatupi, please, tanggalin nyo yung pagkakatupi. May function yan kung bakit meron yung sobra na bakal. So, para yung space, no? Space yan. Okay? So, yan po. Ano pa ba nakalimutan ko? Yung gas valve, no? Ito naman po yung sa likod ng equipment. We have the overflow drain. So, dito po lumalabas yung tubig na natatapon dun sa overflow. Saan ba yung overflow natin? Eto po. No? Saan ba yung overflow natin? Balikan natin yung, yan, dito po yan. Ayan, yung overflow drain, yung pumupuntang tubig dyan. So, lumalabas po yan sa likod. Dito po yan lumalabas. Dito, yan. So, kung nakikita nyo na consistent na nagtatapon ng tubig yan, so, magtaka na po kayo. No? Magtaka kayo. May possible madumi yung sensor mo. So, kailangan pong linisin yan. Pero again, hindi po natin kailangang antayin na nag-overflow. So, kung kaya nating linisin yan, kasi part naman yun ng daily cleaning process, so, kailangan po linisin para maiwasan po yung pagkakaroon ng overflow. Water solenoid valve. So, water solenoid valve, yan po yung pyesa na o parts na nagre-refill automatic ng tubig dun sa loob ng tangke natin. Again, hindi yan magpa-function or hindi yan titigil kung ang sensor mo madumi. So, kaya kailangan po, ulitin ko, sensor po, napaka-importante po pagdating yan sa operation. Okay. And ito, nakita nyo na po ito kanina, no? Tama ba? So, na-explain ko na. Ayan, napansinin nyo po dito, nakatupi. Ayan, no? Yung sobra na bakal, nakatupi po yan. So, hindi po dapat itinutupi yan. At dapat po hindi nangyayari sa steamer natin itong ganito, ha? Na sobrang dumi. Ayan. Okay, nakalimutan siguro maglinis niyan. Okay? So, hindi ko na po ito itutuloy kasi ito naman po, hindi ko na rin papakita to. No? And this one, hindi na rin po also. Setting up. So, ano ba yung mga problema? Balikan po ako dun sa gasket natin. Yan, dito sa burner natin. Itong tatlong burner. So, merong na-erase sa akin na concern sa training ko face-to-face sa MPC sa planta, no? So may mga franchise po na pumunta sa planta namin para po mag-training ng Vendor Academy. So naitanong po sa akin, sir, bakit yung aming burner, yung tatlong burner, dumadating yung point na yung isa hindi nagpa-fire up, tapos yung dalawa lang ang nagpa-fire up, yung isa hindi. Parang ganun po yung question nila. So nahihilaw po yung kanin namin. Ganun. Ano po ba yung dahilan kung bakit isa lang or either dalawa lang po or hindi lahat ng burner namin nag-aapoy or dumadating po yung point na
Namamatay po talaga yung burner, pilot lang po talaga yung naka-open. Tapos matagal po siya bago magbukas ulit. Alam niyo po yung unang problema niyan? O ano po yung main reason kung bakit nangyayari yon? Is the gas pressure. Yun po ang pinaka-major reason kung bakit nangyayari yan. Why? Kasi hindi na po natin na-monitor na maayos yung gas pressure. Di ba po meron kayong gas gauge sa store, yung nakalagay po dun sa may regulator nyo malapit sa likod ng mga equipment ninyo. So ginawa po yon para meron po tayong visual reference to identify kung kailangan na nating mag-refill ng gas or magpalit ng canister. So we have the standard gas pressure based kay Jollibee na 11 to 13 water column. But somehow, hindi na po natin ginagamit or nagagawa, no? Kaya po pag binuksan mo yung steamer, makikita mo ang daming carbon diyan sa baba, mga uling ba? May uling, no? Bakit may uling, no? Wala namang kahoy diyan, tapos may uling, gas ang ginagamit mo kasi hindi po maganda yung quality ng flame. Bakit hindi maganda yung quality ng flame? Kasi yung gas mo kukunti na, no? Yun po yung problema. Kaya kailangan po properly maintain yung gas pressure natin sa 11 to 14, 11 to 13 water column. No, dapat po hindi natin ginagawang reference yung prior natin na kailangan na mag-refill ng gas kasi iniintay nyo mag-alarm ng help bago kayo mag-refill ng gas, which is wrong. Nag-suffer na yung griddle, nag-suffer na yung holding cup, yung steamer, nag-suffer na yung open top burner, lahat ng gas operated mo nag-suffer na. Kasi inintay mo mag-alarm yung prior natin ng help, which is wrong. No? So dapat yung gauge po natin ng reference natin to check ilan pa yung pressure ng gas. Po. So kayo po ay china-challenge ko, no? China-challenge ko po kayo lahat ng participants natin ngayong araw. Kung gusto ninyong ma-prevent ang problema ng gas operated equipment, no? Ang gas operated equipment which is part yung steamer at saka griddle diyan. So we need to maintain the gas pressure sa 11 to 13 water column. I will assure you, no? 99.99% may iwasan yung problema. Kung may iwasan mo ang problema, walang service na magaganap. Pag walang service, di ka naman naka-PM, wala kang babayaran. Pag wala kang binayaran, nakatipid ka. Tama ba? Yun po yun. So 3 months lang po. Challenge ko po kayo, 3 months. Maintain nyo yung gas pressure nyo, 11 to 13 water column in 3 months. Bantayan nyo lang po yan. Sigurado po ako lahat ng gas operated equipment nyo walang magiging problema. In normal wear and tear, in normal process, baka naman mamaya hampasin mo yan para magkaroon ng problema. Kasi that's a normal process. No? Hindi po yan magkakaroon ng problema. Bakit? Kasi ang low equipment, ang pagbaba ng gas pressure po, ang number 1 problema niyan, backfire. Number 2, carbon buildup. Number 3, low equipment efficiency. Matagal na recovery. Number 4, part speedy failure. So, kung i-maintain mo yung gas pressure mo sa 11 to 13, naiwasan mo yung 4. Di ba? So, kung maiwasan mo yung 4, lahat po yan savings. Pag maganda yung efficiency na equipment, gold standard yung lalabas na produkto. Ganun lang po kasimple. Maliwanag po ba?